Aralin 4. Sa banal na misa, nakakatagpo natin ang Diyos sa Kaniyang mga salita. Bilang pasasalamat sa Diyos, sabay-sabay nating awitin ang kantang Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Activity time. Handa na ba kayo mga bata? Handa na po kami! Panuto. Tingnan mabuti ang mga sumusunod na larawan at sabihin ang pamagat ng kwento at ang aral na natutunan mo rito. Kung di mo pa alam ang buong kwento, maaaring magtanong at magpakwento kila ate at kuya o panoorin sa YouTube. Pinocchio! Juan Tamad! Si Conejo at si Pagong. Napakadami pang kwento na paulit-ulit na ibinabahagi sa mga kabataan. Ito ay dahil sa ang bawat kwento ay may mga aral na nais ibahagi sa atin. Kaya naman, inaanyayahan tayo na makinig at matuto sa bawat kwentong naririnig at nababasa natin. Napakahalaga sa atin na marunong tayo na makinig. Dahil sa ating pakikinig, maaari tayong matuto, malaman ang tamang gawain, maligtas, makaiwas na magkamali, magabayan. Waring mga sanggol, nananabik kayo sa purong gatas. Ang salita, sa tulong nito, kayo'y lalaki at may liligtas. Ang salita ng Diyos ay tulad ng gatas na tumutulong sa ating paglaki. Ang salita ng Diyos ay kailangan natin pakinggan, unawain at isapuso. Dahil ito ang tutulong sa ating buhay. Ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay buhay sa atin. Sa banal na misa o Eukaristiya, mahalaga rin ang pakikinig. May dalawang bahagi ang misa. Ito ang liturhiya ng salita at liturhiya ng Eukaristiya. Sa banal na misa ay may tatlong pagbasa na kung saan kinakausap tayo ng Diyos. Sa unang pagbasa ay mapapakinggan natin ang mga kwento ng pag-ibig ng Diyos bago dumating si Jesus bilang tao. Ang salmong tugunan ay panalangin na kadalasan ay inaawit. Ito ay tugon o sagot natin sa salita ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa naman ay pinapakinggan natin ang mga kwento tungkol sa mga ginawa at itinuturo ni Jesus. Sa pag-awit natin ng Alleluia, inihahanda natin ang ating sarili sa mensahe ni Jesus. Nagdidiwang tayo sa pamamagitan ng pag-awit. Sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Pari, ay mapapakinggan natin ang mga turo at aral na mula sa buhay ni Jesus. Sa homilya, ipinapaliwanag ng pari sa atin ang mensahe ni Jesus. Itinuturo sa atin kung ano ang dapat natin gawin bilang tagasunod niya. Sa bahaging ito, tayo ay nakaupo at nakikinig sa pari. Pagkatapos ng homilya,
ay sama-sama nating malugod na ipinapahayag ang ating patuloy na pagsasampalataya sa Diyos. Dinadasal natin ang sumasampalataya ako. Sa panalangin ng bayan, bilang isang pamilya ng Diyos, inihahain natin ang lahat ng ating panalangin, kahilingan at pangangailangan ng lahat ng tao sa buong mundo. Sa banal na misa, kinakausap tayo ni Jesus sa pamamagitan ng mga pagbasa mula sa Biblia. Sa ating pakikipag-usap sa Kanya, kailangan nating tumahimik upang pakinggan kung ano ang mensahe sa atin ni Jesus. Sinasabi niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal at ito ay ibinabahagi rin natin sa iba. Kapag may nagsabi sa iyo ng I love you, nakikinig ka ba? Ganoon din sa banal na misa. Sinasabi sa atin ng Diyos na mahal niya tayo. Kaya mahalaga na tayo'y makinig sa mga pagbasa. Kapag sinasabihan kita ng mahal kita, ano ang pakiramdam mo? Tanda ng ating pagmamahal sa Diyos, magsimba tuwing linggo at pakinggang mabuti ang mga pagbasa. Sumabay tayo sa mga pagtugon at pag-awit sa misa. Magsimba sa darating na linggo at pakinggang mabuti ang mga kwento na ilalahad sa mga pagbasa. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mahal naming Jesus, kaibigan at kapatid, maraming salamat sa iyong salita. Naway palagi kaming makinig at sumunod sa salita ng Diyos ng may pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.